Nagsisimula ang kwento kay John Leod na pauwi habang pinapanood ng isang parada. Nakilala niya ang isang lalaking nagsabi sa kanya na siya raw ay isang inapo ng isang marangal na angkang tinatawag na D'Urberville. Kahit na nalaman niyang wala siyang inaasahang kayamanan mula rito, natuwa pa rin si John sa bagong tuklas na pinagmulan. Samantala malapit doon, may grupo ng mga binatang nakakita ng mga dalagang nagsasayaw sa bukirin. Isa sa kanila ang sumali sa sayawan at matapos nito, tahimik siyang umalis habang lingon ng lingon sa isang dalagang si Tess na nakatitig din sa kanya. Ilang sandali lang, dumaan si John at nagyayabang tungkol sa kanyang dugong marangal. May isang babaeng nagtanong kay Tess kung nababaliw na ba si John. Ngunit sagot ni Tess na siya palang anak ni John ay stress lang ang kanyang ama dahil nawala ang kanilang kabayo. Pagka-uwi ni Tess, ikinuwento sa kanya ni Jean ng D'Urberville ang balita. Pagkatapos ay inutusan siya nitong bantayan ang kanyang mga kapatid habang siya'y pupunta sa tavern upang sunduin ang kanyang asawa. Sa tavern, abala si John sa pagyayabang ng kanyang kutsarang may tatak ng D'Urberville. Doon, sinabi ni Ginang D'Urberville na may isang mayamang babae sa Karatig Bayan na may parehong apelyido nila at dapat raw ipadala si Tess doon upang magpakilalang kamag-anak nang sa gayon ay makahingi sila ng tulong pinansyal. Dumating si Tess ng sakto para marinig ang plano ng kanyang ina at agad siyang tumutol. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol at kawalan ng interes ni John, kinabukasan ay nasa D'Urberville Estate na si Tess. Sa loob ng estate, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Alec. Ayon sa kanya, siya raw ang anak ng mayamang Ginang D'Urberville na sa katunay ay may sakit at di makalakad. Agad namang nagkagusto si Alec kay Tess at tinrato niya ito ng mabuti. Alam niyang may layunin si Tess sa pagpunta roon, kaya't sinabihan niya itong tigilan yon. Subalit sa halip na paalisin, inalok niya si Tess ng trabaho bilang tagapangalaga ng mga manok sa kanilang kabahayan. Bagamat may pag-aalinlangan, tinanggap ni Tess ang alok alang-alang sa kanyang pamilya. Habang papaalis, tinanong siya ng kanyang mga kapatid kung si Alec na ba ang mapapangasawa niya at tila pabor naman si Ginang D'Urberville sa ideya. Habang papunta sa estate, sinimulang harutin ni Alec si Tess na ikinainis ng dalaga. Kaya naman sinadya niyang ihulog ang kanyang sombrero upang bumaba ng karwahe at maglakad na lamang patungo sa mansyon. Sa Manukan, isang manggagawa ang nagsabi sa kanya na tunay na apelyido ni Alec ay Stokes, hindi D'Urberville. Binili lamang daw ng kanilang pamilya ang titulong marangal upang makaramdam ng karangalan. Kinagabihan, nakilala ni Tess si Ginang D'Urberville na bulag na at pinayuhan siyang matutong humuni para sa mga manok na kanyang inaalagaan. Isa sa mga trabahador ang bumanggit kay Alec at hindi na itago ni Ginang D'Urberville ang kanyang pagkainis dito. Natagpuan ni Alec si Tess na nahihirapang humuni, kaya tinuruan niya ito. Sa tulong niya, natutunan ni Tess kung paano ito gawin. Ibinunyag din ni Alec na hindi siya paborito ng kanyang ina. Bago siya umalis, sinabi niya kay Tess na pwede siyang lumapit sa kanya kung kailangan nito ng tulong. May isa namang babaeng dumaan at matalim ang tingin kay Tess dahil siya raw ang bagong paborito ni Alec. Isang umaga, pauwi sila sa estate nang sapilitang makipag-away ang parehong babae kay Tess. Ngunit agad silang pinigilan ni Alec at isinama si Tess. Habang nakasakay, sinabi ni Alec na binilhan niya ang pamilya ni Tess ng bagong kabayo, kaya't halo ang naramdaman niyang pasasalamat at pagkalito. Doon na rin ipinagtapat ni Alec ang kanyang damdamin para kay Tess at sinubukang halikan siya. Nagulat si Tess at itinulak siya pababa ng kabayo, dahilan upang tamaan ito sa ulo at magdugo. Dahil sa guilt, humingi ng tawad si Tess at pumayag na halikan siya ni Alec. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ni Alec ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi napigilan ni Tess si Alec at tuluyan siyang pinalakpakan nito. Pagkatapos noon, sinubukan ni Tess na tanggapin ang mga kagustuhan ni Alec, ngunit kalaunay na pagtanto niyang hindi niya na ito kayang tiisin. Isang umaga, umalis siya nang hindi nagpapaalam. Sinubukan pa siyang pigilan ni Alec, ngunit nang makita nitong desidido si Tess, hinatid na lamang niya ito pauwi. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Alec kay Tess na kung kailangan niya ng tulong, huwag siyang mag-atubiling lumapit at ibibigay niya ang anumang kailangan nito. Lumipas ang panahon. Si Tess ay isa ng ina ng anak ni Alec. Inaalagaan niya ang sanggol kahit habang nagpapahinga mula sa pagtatrabaho sa bukid. Isang gabi, dumating ang isang pari sa tahanan ng mga D'Urberville upang binyagan ang anak ni Tess. Ngunit pinigilan siya ni John dahil ayaw nitong mabinyagan ang bata dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanilang apelyido. Dahil hindi maipabinyagan ng pari ang kanyang anak, si Tess na mismo ang gumawa nito. Kinabukasan, sinabi ni Tess sa pari ang kanyang ginawa. Nakiusap din siya kung maaari bang maipalibing ng maayos ang kanyang sanggol. Tumanggi ang pari, sinabing hindi siya ang makakadesisyon ukol doon. Dahil wala nang ibang gagawa, si Tess na rin ang gumawa nito kinagabihan. Pagkatapos noon, lumipat si Tess sa ibang bayan upang maghanap ng trabaho. Natanggap siya sa isang dairy farm na pagmamay-ari ni Crick.
Mabilis na nakibagay si Tess sa mga kasama at naging komportable sa bagong trabaho. Doon nakilala niya ang isang binatang, nagngangalang Angelo Claire, anak ng isang pastor na nagnanais maging magsasaka. Ayon sa isa sa mga manggagawa na si Marian, tahimik daw si Angelo at tila nangungutya sa mga dating pamilyang mararangal. Siya rin pala ang binatang nakita ni Tess noon na nakisayaw sa mga dalaga, sa bukid malapit sa kanilang nayon. Di naglaon, napansin na ni Angelo si Tess at unti-unting nahulog ang loob niya rito. Ganoon din ang naramdaman ni Tess. Hindi ito nakapagtataka dahil lahat halos ng dalaga sa dairy farm ay may pagtingin kay Angelo. Isang araw ng linggo, habang nakasuot ng magagara ang mga dalaga, nahirapan silang tumawid sa isang bahang daan. Dumating si Angelo at binuhat silang lahat, isa-isa, na ikinatuwa ng bawat isa. Sinubukan ni Tess na tumawid mag-isa, ngunit sinabi ni Angelo na ginawa niya ang lahat ng iyon para lamang kay Tess. Sa sandaling iyon, alam na ng lahat kung sino ang laman ng puso ni Angelo. Isang hapon, habang nag-iipon ng gatas, tuluyan nang nagpakawala ng damdamin sina Angelo at Tess. Naghalikan sila. Hindi itinago ni Angelo ang kanyang nararamdaman at inamin kay Tess na mahal niya ito. Ilang araw matapos iyon, umuwi si Angelo sa kanilang bayan kung saan sinalubong siya ng isang babaeng nagngangalang Mercy. Sinabi ni Angelo na nagmamadali lamang siyang bumisita sa kanyang mga magulang para sa isang mahalagang usapin. Habang sila'y nagkakasalo ng hapunan, tinutukso siya ng kanyang mga kapatid dahil pinili niyang magbukid kaysa mag-aral sa universidad at maging isang edukadong profesional. Pagkatapos ng kainan, sinabi ni Angelo sa kanyang mga magulang na panahon na upang siya'y magpakasal. Tuwa ang naging tugon ng mga magulang niya at sinabi nilang magiging mabuting asawa si Mercy para sa kanya. Ngunit ikinagulat nila nang sabihin ni Angelo na si Tess ang nais niyang pakasalan, hindi si Mercy. Pagbalik niya sa dairy farm, hindi na nagpaligoy. Si Angelo agad siyang nag-alok ng kasal kay Tess. Ngunit tinanggihan siya ni Tess sa kabila ng pag-amin na mahal niya rin ito. Hindi rin niya ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pagtanggi. Labis na nasaktan si Tess matapos ang pagtanggi, kaya humingi siya ng payo sa kanyang ina. Sabi ni Ginang Derbyfield, huwag na huwag niyang babanggitin kay Angelo ang tungkol sa kanyang nakaraan kay Alec. Isang gabi, sinubukan ni Tess sabihin kay Angelo ang tunay na dahilan ng kanyang pagtanggi. Ngunit hindi niya kinaya. Sa halip, sinabi niya na natatakot lamang siya na kapag nalaman ni Angelo na galing siya sa lahing mararangal, baka kamuhian siya nito. Muli siyang inalok ng kasal ni Angelo at sa pagkakataong ito pumayag na si Tess. Kinagabihan, sumulat si Tess ng liham para kay Angelo, kung saan ibinunyag niya ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Inilagay niya ito sa ilalim ng pintuan ni Angelo, umaasang mababasa niya ito. Kinabukasan, naghintay si Tess sa labas ng bahay ni Angelo. Paglabas ni Angelo, masaya niyang niyakap si Tess. Sa wakas, pinakawalan nila ang kanilang damdamin at pinayagan ang kanilang pagmamahalan na sumibol ng buo totoo. Isang araw matapos maghatid ng mga bulaklak sa bahay ni Angelo, nalaman ni Tess na nang ihulog niya ang kanyang liham noong gabing iyon, ito pala'y napunta sa ilalim ng alpombra. Doon niya napagtanto na hindi talaga nabasa ni Angelo ang kanyang sulat at hindi nito nalaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Sinubukan ni Tess na aminin ang kanyang nakaraan kay Angelo bago pa sila ikasal, ngunit hindi niya ito nagawa. Sa kanilang honeymoon, inamin ni Angelo na nagkaroon siya ng isang relasyon noon bago pa sila magkakilala at humingi siya ng kapatawaran. Agad siyang pinatawad ni Tess at dahil umaasa siyang ganoon din ang magiging reaksyon ni Angelo, inamin na rin niya ang kanyang lihim. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi kinaya ni Angelo ang katotohanan. Tulala at gulat, lumabas siya ng bahay na parang nabuhay sa kasinungalingan. Hinabol siya ni Tess upang humingi ng tawad, ngunit sinabi nitong hindi na siya ang babaeng minahal niya. Sa paningin ni Angelo, si Tess ay ibang babae na lamang nakahawig ng kanyang iniibig noon. Isinisi rin niya sa dugong marangal ni Tess ang lahat ng nangyari sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Angelo na habang buhay pa si Alec, hindi sila maaaring magsama bilang mag-asawa upang mapanatili ang dangal. Pinauwi niya si Tess at sinabihang hintayin na lamang ang kanyang pagbabalik kapag handa na siya. Pagkatapos nito, nagpasya si Angelo na magtungo sa Brazil. Bago umalis, dinalaw siya ng isa sa mga dalaga mula sa dairy farm. Alam niyang may pagtingin ito sa kanya, kaya tinanong niya kung kaya ba nitong iwan ang lahat at sumama sa kanya sa Brazil. Agad na sumagot ang babae na oo, gagawin niya iyon. Ngunit nang tanungin siya ni Angelo kung mahal ba siya nito ng higit kay Tess, sumagot ang babae ng hindi. Aniya, walang sino man sa dairy farm ang mas nagmahal kay Angelo kaysa kay Tess. Malungkot na nilisan ni Angelo ang babae at nagtungo na sa Brazil. Samantala, nagtungo si Tess sa tahanan ni Marian. Habang nasa daan, may lalaking nagtangkang isama siya. Ngunit nang makilala siya bilang dating kasintahan ni Alec, umurong ito. Nakarating si Tess sa bahay ni Marian pagsapit ng gabi. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Si Marian, na nawalan ng trabaho sa dairy farm dahil sa paglalasing, ay nasa mahirap ding kalagayan. Ngunit malugod pa ring tinanggap si Tess. Nanatili si Tess kay
Marian habang nagtatrabaho sa mga putikan sa kalapit na bukirin. Doon, napag-alaman niyang ang lalaking nakasalubong niya sa daanay. Ang tagapangasiwa ng lupaing iyon. Isang araw, bumisita si Tess sa tahanan ni Angelo, ngunit walang sumagot sa kanyang katok. Kaya bumalik siya sa bukirin upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nang malaman ni Alec na nagtatrabaho si Tess sa isa sa kanyang mga bukirin, agad niya itong dinalaw. Sinabi niyang wala siyang alam sa nangyari kay Tess hanggang sa sumulat ang ina nito sa kanya. Sinabi rin ni Alec na kung nalaman lamang niya, sana'y ginampanan na niya ang tungkulin bilang ama ng kanilang anak. Hinikayat niyang sumama sa kanya si Tess, ngunit tumanggi ito. Ibinunyag ni Alec na may sakit ang ama ni Tess, at kapag ito'y pumanaw, palalayasin sila sa kanilang tinitirahan. Nais daw niyang tumulong ng taos-puso, ngunit paulit-ulit siyang tinatanggihan ni Tess. Dahil sa inis, ininsulto ni Alex si Angel dahil sa pag-abandona kay Tess na siyang ikinagalit ng dalaga. Nang tuluyang pumanaw ang ama ni Tess, nawala ng tirahan ang kanilang pamilya. Muling inalok ni Alec ng tulong si Tess. Ngunit alam niyang may kapalit ito kaya patuloy siyang tumatanggi. Dahil wala nang mapuntahan, napilitang magkampo ang pamilya ni Tess sa labas ng simbahan sa bayan. Lumipas ang panahon at nakabalik si Angelo mula sa Brazil. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na natagalan siya dahil siya ay nagkasakit at kinailangang magpagaling. Nakita niya ang mga liham ni Tess at isa-isang binasa ang mga ito. Nagpunta si Angelo sa nayon ni Tess, ngunit nalaman niyang wala na sila roon. Sa kalaunan, natagpuan niya si Ginang Derbyfield na unay ayaw siyang kausapin. Ngunit nang makiusap siya at naawa ang ginang, sinabi nito na nasa Sanborn na si Tess. Sa wakas, muling nagkita sina Angelo at Tess sa Sanborn. Ipinahayag ni Tess na siya ngayon ay asawa na ni Alec at hindi na sila maaaring magsama pa. Umalis si Angelo na labis ang lungkot at si Tess ay naiwan sa luha at pangungulila. Si Alec, na tila nasanay na sa pagkalungkot ni Tess, ay inakalang isa lamang iyon sa karaniwan niyang umagang tahimik. Habang nagbabasa ng dyaryo, sinabihan niya si Tess na maghanda para bumisita sa isang kaibigan mamayang hapon. Makalipas ang ilang oras, nakita ng kasambahay si Tess na paalis ng bahay na nagmamadali. Napansin din niyang may tumutulo mula sa itaas. At nang siya sa atin ito, natuklas ang dugo pala iyon. Nagpunta si Tess sa istasyon ng tren upang makipagkita kay Angelo. Doon niya inamin na iniligpit niya si Alec. Agad na nangako si Angelo na hindi niya iiwan si Tess at gagawin niya ang lahat upang mailigtas ito. Bumaba sila sa susunod na istasyon at naglakad patungong Hilaga. Sinabi ni Angelo na kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon, lilipad silang palabas ng bansa. Nakarating sila sa isang mansyong nakatingga at pumasok doon upang makitulog sa gabi. Kinabukasan, dumating ang tagapangalaga ng bahay at nakita silang naroon. Agad nilang inimpake ang kanilang gamit at umalis. Matapos ang mahabang paglalakad, dumating sila sa Stonehenge at doon nagpahinga. Kinabukasan, habang natutulog si Tess, dumating ang mga pulis. Sinabi nila kay Angelo na hindi na sila makakatakas dahil hinahanap na sila sa buong bansa. Tumingin si Angelo kay Tess at hiniling sa mga pulis na hayaang matulog. Muna siya ng kaunti. Pagkagising ni Tess, agad niyang napagtanto ang presensya ng mga pulis. Payapa niyang sinabi, handa na ako. Sumama si Tess at Angel sa mga awtoridad. Sa huli, tinapos si Tess bilang kaparusahan sa kanyang ginawa.